What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong bagong labas at hot na hot ngayon na smartphone mula sa Tecno, ang Tecno Camon 50. So tara, pag-usapan natin. Ayan, for today's video mga idol, pag-uusapan nga natin itong bagong labas na smartphone ngayon ni Tecno, which is the Tecno Camon 50. So itong smartphone na to, parang grabe, sobrang trending niya ngayon. Ang dami pong nagkakaroon ng interest dito sa smartphone na to kasi meron nga tayong nakikitang rumor na mas mura pa to kaysa dun sa bagong labas sa Infinix Note 60 Pro na medyo ang mahal ng price. I don't know kung above 15,000 yun, so hopefully not kasi April 22 pa yun marirelease. Pero dito muna tayo mag-focus. So itong Tecno Camon 50 kasi ang SRP neto is around 14,000 pesos. Pero dito sa online, dito sa ating video, so nandyan yung link nyan. So tap mo yung video, view products, or yung link nyan, lalabas silitaw dito sa baba ng video natin. Mura nyo lang makukuha tong Tecno Camon 50. Usually pwede nyo siya makuha ng 10 to 11,000 pesos ses. Ganun siya kamura mga idol. So, diba, biruin mo yun. Napakaganda ng overall specifications nito. Around 10 to 11,000 pesos. Napakagandang deal yan. Dito sa video natin lang yan kasi meron pa po kayang additional discount voucher sa online. So, pag clinic nyo yung video natin, may additional pa yan discount. So, grab nyo na yung chance yung makuha na sobrang mura lang itong Tecno Camon 50. Ito pa maganda dyan mga idol. Siyempre sa online, compare sa offline store, ang layo po ng difference ng kanilang presyo. Di ba? Ang laki na makukuha yung discount. Gumawa na rin tayo ng video paano ko to binili online. Ano na lang kayo dyan, i-check nyo na lang yan kung alam mo yun, natatakot pa rin kayo bumili online. Wag na. Kasi all goods naman yan as long as mga official stores po. Yung link na yan, okay naman i-recommend mga idol. At dyan ko rin binili ating Tecno Camon 50. So sa video na to, bibigyan ko kayo ng 5 rason kung bakit napagandang i-purchase netong si Tecno Camon 50. So unang-una mga idol sa display. So sa display lapangan ko kayo, ang lupit. 1.5K resolution AMOLED display. Napakalaki rin ng screen size niya. 6.78 inches at 144Hz refresh rate. Medyo bago yung display niya kasi doon sa kanyang predecessor, it's curved display. Ito po is flat display siya mga idol. Medyo bago ngayon dito sa flat display ang Tecno Camon 50. Parang welcome addition din naman yung flat display compare sa curve. Mas okay yung aspect ratio niya. Parang mas wider siya, hindi siya patol, di ba? Parang ano siya palapad. Na mas okay yung form factor na to for me when using sa kanyang size, parang nare-resemblance natin dito yung mga base model ng mga iPhones like iPhone 16 and 17. Okay rin naman na nag-transition sila sa flat, pero the Ultra is curved pa rin. So, yun lang naman. Pero, the overall display, all goods, very premium for its price. Beyond 1080p resolution pa, 144Hz refresh rate, napakataas pa ng nits of brightness at AMOLED. Kaya panigurado pag naglaro kayo, manood man kayo ng movies dito, may enjoy nyo yung overall viewing experience nyo dito sa Tecno Camon 50. Second reason, syempre, camera. Kaya nga Camon, di ba, more on focus nito, camera performance. So, mapo-provide yan sa atin ni Tecno Camon 50. So, meron siyang 50 megapixel, hindi lang siya basa-basa 50 megapixel. Dahil yung main lens niya is 50 megapixel Sony Lithia 700A, 700C. Diba? So, Sony sensor siya. Pag-asahan nyo na yung pag narinig nyo pa lang ang sensor ng isang cellphone is Sony. Makakapag-provide yan ng outstanding camera performance. So, yung pangalawang camera niya is 8 megapixel ultra-wide camera. So, ito ay dual and I think the Ultra is triple rear camera system. Doon naman sa Ultra, nadagdagan tayo ng periscope telephoto lens. Dito is ultra-wide camera lang. Pero all goods yan na ultra-wide camera ang nilagay nila dito. Very useful po yung ultra-wide camera na especially sa mga content creators natin na more on demand nila talaga when using a smartphone is ultra-wide camera lens. For example, ako pag nagvo-vlog ako, lalo na pag sa Green Hills, hindi na ako tingin sa screen, basta nakaganyan lang kasi alam ko na wider yung frame, kuwang-kuwa yung subject ko. So, napakalaking tulong ng ultra-wide camera, of course, sa mga content creators. Hindi lang yun, jump pack din dahil meron siyang OIS or Optical Image Stabilization, and the front-facing camera is 32 megapixel as well. Third reason mga idol, the battery and fast charging rate. So, sa kanyang nipis at sa kanyang gaan,
nakapag-equip sila dito ng 6500 mAh na removable battery. Napakalaki mga idol for a smartphone na ganito lang ang form factor. And nakakatuwa naman na nalilimutan na talaga nila ang 5K, especially for a mid-range device. So, mo-consider talaga nating mid-range ngayon ng common series lahat, even the 4G like this one. Kasi before, it's an entry-level smartphone, the Tecno Common 40. 4G, etong Tecno Common 55, 4G, mid-range na rin siya. Medyo totoo nga, legit na naramdaman na rin natin kahit sa smartphone, tumaas din po ang presyo. Tumaas ang presyo ng gas, lahat. Pati cellphone po tumaas ang presyo dahil dun sa RAM nga. Medyo nagmahal daw ang RAM, kaya nagtaas din ang presyo ng mga smartphones natin. Pero again, hindi lang naman doon, hindi naman din lang yung reason. Binigyan rin naman nila to ng mga reasonable specifications for its price, kaya yung kanyang presyo, reasonable din naman mga idol for its specifications na mo-offer niya. So yun nga, 6500, yan din ang hinahanap din ng karamihan ng mga consumers natin, yung merong malaking battery capacity na mo-offer ng Tecno Common 50. So perfect to sa mga natin, sa mga riders, sa mga online sellers natin, and even for school purposes, pwede rin po to. Matagal din po siya malubat. And ang maganda doon, charging rate niya mabilis din. It's equipped ng 45 watt fast charging, so siguro mga 1 or 30 minutes full charge na agad itong huge battery capacity ng Tecno Common 50. Next mga idol is of course, yung resistant niya. The protection, it is protected ng IP68 and IP69 water and dust resistant. So meaning, ito po yung mga smartphone na legit na pwede pong masubmerge sa water. So you can take underwater shot dito sa Tecno Common 50, especially for the excellent camera performance na mo offer neto. Grabe kumbaga sa mobile photography level up dahil pwede natin itong masubmerge sa water. And I think for this kind of smartphone, hopefully meron silang setting for underwater shot. So let's check. Ayun na nga, meron tinatawag na aqua mode ang Tecno Common 50. To enhance your underwater shooting experience, this mode disables screen touch controls na very helpful mga idol sa mga ganitong scenario. Kasi tulad sa take for example sa iPhone, walang ganitong mode na underwater mode. So nagkakaroon tayo ng mga accidental touch sa screen pagbasa yung screen. Yung water kasi nag-response sa display para yung mga fingers natin. So yan, meron tayong dito to take photo, record, press and hold to exit the power button. So yun, exit natin. Mag-exit siya sa underwater mode and tatanggalin niya yung tubig doon sa speaker. So as you can see, the Tecno Common 50 is water protected po ito under within 30 minutes sa tubig, okay? It is recommended for fresh water, not salt water, or hindi po ito pwede sa dagat, okay? Quick reminder lang, hindi po siya pwede sa dagat. Na iba, pineflex pa rin na nilublob nila sa dagat, okay naman, hindi po. Pag nilublob nyo sa dagat yan, ang dagat po, ang salt water, ay may mga small particles sa tubig yan na pwede pumasok sa smartphone nyo at yun yung minsan nagkakos ng corrosion sa smartphone, okay? So it is not recommended sa salt water dahil masisira siya. Recommended siya sa fresh water, okay? Pero ako minsan ginagamit kong smartphone ko sa swimming pool. I know marami rin nagko-comment na hindi siya pwede for chlorine or mga chemicals given pag matagal or nababad siya. Like yung advice na 30 minutes. Kunyari 30 minutes siya nababad sa pool, may tendency talaga masisira siya. Pero kung mga underwater shot lang, like few seconds, ganun mo lang, take water or video, okay siya kasi may protection sa ganyang scenario. Deep lang naman or few seconds lang naman ang tatagal niya sa chlorine water, okay naman yan. Kasi ilang beses ko na na-try yan since iPhone 7, 8, iPhone 10, iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Samsung Galaxy S22 Ultra, S21, S20, lahat yan na-try ko sa my pool at wala pong nasira as long as aware ka sa protection ng smartphone mo, aware ka sa limitation ng smartphone mo, hindi po masisira yan, okay? So, yun naman na maganda dito sa Tecno Common 50 and stay tuned, itetest natin ito sa tubig, of course. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog is the design, of course. So, sino ba naman din ang hindi magugustuhan ng design ng Tecno Common 50? It's very identical sa Tecno Common 40 na medyo may konting tweak lang. So, yun, very premium, di ba? Minimalist, elegant siyang tignan, and I know sa mga consumers natin, merong mga iba talaga when buying a smartphone, ang una nilang top priority when buying is design and aesthetic na makikita natin sa Tecno
Camon 50. Konting mga addition lang, meron siyang one tap button or AI button, or in short parang auction button ng iPhone na shortcut button yan, okay? And the processor itself is MediaTek Helio G200 Ultimate. Nilagyan ng Ultimate. I don't know kung ano ba difference ng G200 sa Ultimate, pero when it comes sa spec sheet, medyo pareho lang naman. So G200, I know it's 4G, and marami rin naman na nagsisilabasan ng 4G ngayon na G200, and G200 yung top of the line na 4G chipset na pwede na ma-offer na sa gara ni MediaTek, okay? So G200 is not bad. Okay na okay yung performance niyan. Sa gaming, you can play games din dito sa smartphone na to. Pero syempre, yung iba nakukulangan talaga sa G200 given for its price. I know marami mga 5G Dimensity na MediaTek na kumbaga mas level up dito compare sa G200 na ma-offer nito. Pero again, i-analyze yung specs niya, balance yung ginawa ni Tecno dito, balance yung ganda ng specs niya sa camera, sa display, sa IP rating. Ako, as long as hindi mabagal yung smartphone, you can play games, you can do anything, you can navigate without any hassle. Okay na okay sa akin yan. So again mga ka-J-Vlog, definitely, napakaganda yung recommend ito, especially for camera performance. Isa to sa mga gandang smartphone na pwede nyo makuha ngayon 2026. At gusto nyo makuha to ng 10 to 11,000 pesos lang, dito na tayo bumili sa ating View Products. So tap mo yung video, View Products, mura nyo lang makukuha itong Tecno Camon 50.